Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pangarap. Hindi sana bonus lang o masasarap na pagkain o regalo o bakasyon ang pinapangarap natin. Ang ipangarap natin ay ang Diyos mismo. Gusto nating mapalapit sa Kanya. Gusto natin lalong makilala Siya sa Jerusalem o sa Sion. Ang isa pang pangalan na tumutukoy sa Jerusalem ay ang lugar kung saan matatagpuan ng Diyos. Noong una, nandun ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Doon siya matatagpuan sa kanyang tahanan. Ngayon, matatagpuan natin ang Diyos sa simbahan. Hindi lang sa simbahan na bato o gusali, kundi sa simbahan na bayan ng Diyos. Ang mga taong naniniwala at nagmamahal sa Kanya. Ang Jerusalem ay kumakatawan din sa langit kung nasaan ang Diyos sa wakas ng panahon nang walang hanggan. Narinig natin ang pangarap ng mga tao na makatagpo ang Diyos. Sabi nila, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob." At bakit gustong lumapit sa Diyos? Upang malaman ang kanyang daan at matutong lumakad sa kanyang landas. Ano ba ang landas ng Diyos? Walang iba kundi ang kanyang kautusan. Kung sinusunod natin ang kautusan ng Diyos, iiral ang kapayapaan. Mawawala na ang mga alitan at digmaan. Hindi na magkakaroon ng mga sandata na nagdadala ng kamatayan. Sa halip na gagastos para pumatay ng kapwa tayo, sa halip na gamitin ang ating kaalaman, ang ating technology upang gumawa ng mas mabisang mga sandata na pampatay, gagamitin ang ating pera at science at technology para maghanap ng gamot para sugpuin ang mga cancer, ang mga virus na nagdadala ng karamdaman. Yan ang ibig sabihin ng
Gagawin nila ng sudsud ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Yan ang mangyayari kung ang hahanapin natin ay ang kautusan at salita ng Diyos na nagdadala ng kapayapaan. Ipangarap natin ito. Ang napakamalaking industriya ngayon sa mundo ay ang arms industry. Pinamukha sa atin ito ng digmaan sa Ukraine. Bilyon-bilyong dolyar ang ginagastos sa digmaan ito. May isang Ukrainian general na nagsasabi na araw-araw $100 million ang ginagastos sa digmaan. Kung ang perang ito ay ginagamit upang sugpuin ang climate change, hindi na dadating sa atin ang mga baha, mga bagyo at mga forest fires. Kung ang ganitong pera ay gagamitin upang tulungan na mahirap, mawawala na ang kahirapan at extreme poverty sa mundo. Kung ang science at technology ay ginagamit para gumawa ng mga armas at bomba na nakamamatay, ay gagamitin upang palaguin ang agrikultura, wala nang magugutom. Hahanap ng mga paraan upang sugpuin ang mga karamdaman, ang mga sakit. Magagamot ang maraming may sakit. Kaya nakapananabik ang salitang ito. Halik kayo, sambayanan ni Jacob. Tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. O Panginoong Diyos, buksan mo ang mga isip ng aming mga political at business leaders na gamitin nila ang kanilang mga resources para itaguyod ang buhay at hindi ang kamatayan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.